Magandang araw mga kaibigan. Ito Merisi Gaba. Mga bank accounts ng Diskaya frozen. Hindi na nila magalaw. Ito sa article ng Daily Tribune, September 6 na balita. Title: Lawyer says major bank froze Curly and Sara Diskaya's account. So kung frozen, hindi na nila magalaw. One of the country's largest banks has frozen the accounts of Curly and Sara Diskaya. Their lawyer confirmed on Saturday. Saturday ngayon. Lawyer Cornelio Samaniego III, legal counsel and spokesperson of the Diskaya couple, questioned, reklamo, the freezing of his client's bank accounts, saying this is a violation of the law as there is no order yet from the Bangko Sentral ng Pilipinas or even from the court to do so. Ganun ba yun? O pwede na ang AMLC magpa-froze ng bank accounts? Wala kong kwan. Paano kaya na frozen yung account? Baka hindi lang niya alam na mayroon ng court order or Bangko Sentral nagpa-froze. Okay. Anyway, yun ang payag ng abogado. As of this date, sabi ng abogado, no order to freeze the accounts of Diskayas coming from the AMLA pala, Anti-Money Laundering Act or BSP, Bangko Sentral or court order. Unfortunately, one of the biggest banks in the country has frozen the accounts of my client, spouses Diskaya. Yun ang payag. Medyo masipag, marunong itong abogado nila, in fairness. Salita ng salita. Sabi niya, this is a clear violation of the law on bank deposits regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so alam naman natin, ang mga mag-asawang Diskaya iniimbestigan dahil sa maanomalyang flood control projects. At kinonfirm ng abogado na itong si Curly Diskaya mag-a-attend sa Senate hearing on September 8. Ano ba ngayon? 6. Sabado, Linggo, Lunes, September 8. Wow! Kakapanood na naman tayo. Sabi ng abogado, kinausap niya ako kagabi, si Curly. Sabi niya, samahan ko daw siya sa Senate hearing on Monday. The Senate Blue Ribbon Committee has compelled Curly and 4 other contractors, along with 3 officials of DPWH, to attend the next hearing into the alleged anomalous government flood control projects on September 8. Aside from Curly Diskaya, husband of Sara Diskaya and authorized managing officer of Alpine Omega, former Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez was also summoned to the hearing. Excuse me, ano pa? The Senate also issued subpoena to the following: Darcy Kimmel, DJ Respicio, General Manager of Darcy and Anna Builders and Trading. Ano pa ito? Sally and Santos, Owner Manager of SYMS Construction Trading. Maritoni Miligrito, Authorized Managing Officer of Elite General Contractor. Edgardo Sangum, Owner Manager of Edmar Construction. JP Mendoza, Chief Construction Division, Bulacan 1st District Engineering Office. And Engineer Juanito Mendoza, Accountant 3 of Bulacan 1st District. So, karamihan itong mga iniimbestigahan sa Bulacan 1st District. So, ayan, Lunes, ayos.
nabasa ko kanina, ang House, ituloy din yung investigasyon nila. Hindi ko nakuha yung petsa. Kailang ang tututukan daw nila Diskaya. So tingnan nyo puros Diskaya na ngayon. Kaya nagre-reklamo na itong mga Diskaya through their lawyer. Bakit nyo kami ginaganito? Ano bang nagawa ng mga Diskaya? Parang ganun pa. Biro nyo, pati building ng First Lady Lisa Marcos nagreklamo na dahil tumutulo 200 million bagong gawa, tumutulo na. Bakit nagkaganon? Alam na natin ang dahilan. Politiko, kung sinong nagpundo doon, automatic yung naniniwala ko sa mga pahayag ni Senator Lacson and Mayor Magalong na automatic yan yung mapunta sa politiko. Kaya ang susi sa kwan ito is nasa mga politiko na nagpupundo. Kaya importante yung yung si Congressman Saldico, yung small committee report ng 2025, yun ang makakasagot sa maraming katanungan. Sino yung mga nagsingit? Kasi karamihan ito ngayon, yung mga 2025 budget, itong mga singit-singit. Once nga siningit, yan, karamihan na singit na mga project, yan yung mga substandard or ghost. So dapat mapanagot yung mga nagsingit, yung politiko. Paano natin malalaman? Sa pamamagitan ng small committee report. Nasaan na si Congressman Saldico? Ayun, biglang nagpunta sa US dahil may sakit daw sakit sa puso, kailangan niya ng extensive medical procedure. Hindi pa natin daw malaman kailan siya babalik. Basta hindi daw siya nagtatago. Wow naman. Tapos sabi ng ating Speaker of the House, hindi daw the House will never condone corruption. Galing. Maniwala ba kayo? Depende. Ako, I'm sorry, nawawalan ako. Personal opinion ko lang ito nawawalan na ako ng tiwala sa Kamara. Ang inaasahan ko, Blue Ribbon Committee at saka yung Independent Commission na bubuin ng Malacanang, lalo na kung nandun kasama si Mayor Benji Magalong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagyod mo na ni ang seedling nga among ipalit nga 2,362 tag 25 pesos ang kada usa. So apel sa nauna nga among napalit nga seedling nga kape 14,550 na, so 29 ka pamilya ang nananom ani. So daghan na gid ang nagtanom sa kape. Tambok kaayo nga seedling. Baik, dan dulu. Oh, kau tuh kemana dari mana? Tidak ada wah. Ini na. Ah, ay basta nito. Forte. Salamat kayo kay nadugangan ang among itanong kape. So, salamat kayo sa Ginoo nga uso na mga. Oo. Pila na dayon manoy ang imong tanom nga kape? Nadugangan naman og 250. 250, so 600 na. 600 ang imo. Oh. So daghan na gyud.
dagan na gyud makakuha na ko sa akong mga ug mangunod na makakuha na ko sa akong mga eskwela. Oo. Makasuporta na sa imong mga anak. Oo, salamat kayo.